Samantala, inaasahang iigting pa ang kakayahan ng ating bansa pagdating sa depensa. Ito'y dahil inaasahang darami pa ang maritime cooperative activity ng Pilipinas sa ilang mga bansa. Sa katunayan, umarangkada na ang Alon Exercises 2025 sa pagitan ng ating bansa at ng Australia. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. 21 joint sail at multilateral maritime cooperative activity na ang naisagawa ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea kasama ang iba't ibang bansa mula 2023. Napansin ng AFP ang hindi pagiging agresibo ng mga barko ng China sa mga ganitong aktibidad. There will be more coming up for the remaining part of the year. So we have noticed that for every, I mentioned earlier, for every MCA, there is a change in their actions. There are no coercive and aggressive actions being conducted by the Coast Guard, Chinese Coast Guard, and the PLA Navy against our ships from the Coast Guard, BFAR, Navy, and our aircraft. Kaugnay nito, magkasamang naglayag sa bahagi ng Lubang Island, Occidental Mindoro, ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Australia bilang bahagi ng Alon Exercises 2025. Kalahok dito ang BRP Jose Rizal ng Philippine Navy at His Majesty's Australian Ship Brisbane III ng Royal Australian Navy. Tatagal hanggang sa August 29 ang joint sail na daraan sa West Philippine Sea patungong Palawan at sasama rito ang His Majesty's Canadian Ship Ville de Quebec ng Royal Canadian Navy. Bukod dito, iba pang pagsasanay ang gagawin sa ilalim ng Alon, kabilang na ang Combined and Joint Forcible Entry Operations at Combined Arms Live Fire Exercise Close Air Support. 3,600 na tropa mula sa Pilipinas at Australia ang kalahok, kasama ang US Marine Corps at Royal Canadian Navy, habang may observers din mula sa New Zealand at Indonesia. Hanggang August 29 isasagawa ang Alon Exercises sa Hilagang Luzon at Palawan. We don't direct this activity with other nation, but our activity is based on the premise that the exercise is anchored on the free and open Indo-Pacific with peace and prosperity in the region. It's a fantastic opportunity for us to work together to reinforce how we communicate with each other, and how we actually bring together our forces from the Army, Navy, and the Air Force. Samantala, nagpulong sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at US Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo sa Honolulu, Hawaii para sa taunang Mutual Defense Board Security Engagement Board ng Pilipinas at US. Dito ay nilagdaan ng kasunduan para sa 500 joint engagements ng mga militar ng dalawang bansa mula large-scale exercises hanggang subject matter expert exchanges, kabilang na ang paghahanda sa Balikatan Exercises 2026. Muli ring pinagtibay dito ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US na naitatag noong 1951. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.